Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sa bahagi ng Ortigas Avenue, sa kanto ng Meralco Avenue, Pasig City, kapansin-pansin ng mga taong may kapansanan sa paningin. Namamalimos araw-araw simula umaga hanggang gabi. Tiyempo ang kinakailangan. Kapag tumigil ang mga sasakyan, ibig sabihin pula na ang traffic light. Matalas ang kanilang pandinig at pakiramdam. Lalapitan ang mga nakatigil na sasakyan. Kinakapa ang mga salamin ng bintana at kinakatok. Mahalaga ang bawat segundong pumapatak kung sila'y mapapansin o dededmahin. Kapag naawa ang motorista, swerte. Depende ito kung ang perang iaabot sa kanila ay papel o di kaya barya. Subalit kalimitan sila'y dinededma, hindi pinapansin ang kanilang katauhan. Sila ang tinatawag na invisible people sa salitang Ingles, na ang ibig sabihin mga taong hindi nakikita. Sadyang hindi sila pinapansin dahil ang panlilimos ay regular na tanawin na sa mga lansangan ng Metro Manila. Karamihan sa atin ayaw silang pansinin dahil tumatak na sa isipan na posible ang nasa likod nila organisadong sindikato na sadyang ipinakakalat sila sa mga lansangan. Dapat hindi sila binibigyan ng limos kasi palagi ko sindikato ata yung nag-uutos sa kanila. Tapos kukolektahin lang nila. Parang ginagamit lang sila kasi marami sa jeep, sa bus, marami pa nakapalibot dito. Kaya sa palagay ko hindi dapat sila pinalilimusan. Dapat dito is yung DSWD talaga yung umaano sa kanila, yung uma-action dito sa ganitong problema. DSWD siyempre yan. DSWD dapat umaaction yan. Hindi yung pera dapat binibigay sa tao. So, hindi nilalagay sa bulsa. Evaluation siguro, sir. Kasi pag nasagasaan nyo sila, wala naman kayong ano, di ba? Dalawang linggong surveillance ang isinagawa ng bitag upang alamin ang totoong katauhan at kalagayan ng mga nanlilimos na mga ito. Matyagang binantayan ng bitag investigative team ang kanilang mga kilos at galaw. Ang aming misyon, alamin kung sino ang kanilang mga handler at nagdadala sa kanilang pinagpipwestuhan araw-araw, Lunes hanggang Sabado.
Kabilang dito, alamin kung ang mga ito'y pinagsasamantalahan o di kaya sa pilitang pinagtatrabaho. Sadyang hinintay ng aming surveillance team na binubuo ng 2 grupo ang matunton ng inuuwian ng mga ito. Binantayan ang 2 pares na nanlilimos kasama ang nagbabantay sa kanila o handler. Sinundan sila hanggat makarating sa kanilang inuuwian sa Barangay Manggahan, Pasig City. Pasado alas 9 na ng gabi nang makarating sila sa kanilang inuuwian. Kinabukasan, pasado alas 8 ng umaga, binantayan ng bitag ang paglabas ng mga ito sa kanilang barangay na binansagang Bulagan. Nakuha ng bitag sa mga tricycle driver sa lugar na ang Bulagan ay isang komunidad na mga bulag sa may Barangay Manggahan, Pasig. Sa field investigation ng bitag, napag-alaman namin na ang Bulagan sa may Barangay Manggahan, Pasig ay may opisyal na katawagan. Pamayanan para sa mga may kapansanan. Isa sa mga karinderya sa lugar na binibilhan ng pagkain ng mga nanlilimos na bulag, nagsabing ang mga ito ay napagsasamantalahan at ginagamit. Mama dito? Yan ba yung mga nandyan sa kalye dyan? Sino nagsasama dyan? May mga po sila, tagahatid. Tagahatid, nagsusundo. Hindi nila mga kamag-anak yun? Hindi. Buti ay inihahatid sila. May hati naman po yung sa teacher. Hindi pa malinaw kung ang nananamantala sa kanila ay miyembro ng kanilang pamilya o miyembro ng sindikato. Sa pangalawang araw ng aming surveillance sa lugar, sa nasabing karinderyang binibilhan ng mga bulag, binabayaran daw ang mga nanlilimos na bulag ang kanilang handler o umaalalay sa kanila. May guide, may iba pa yung handler na yung guide mo kakakay sa kanila papunta rin sa pwesto. Ano yung binabayaran nila? Oo. Lakas kaya kumita mga yun. Lang. Siyempre, dami bawas. Bawas sa, ano ba yung mga ginagamit nilang speaker, mic, gitara, mayroon din yung rent. Tapos yung handler pa, may rent, may bayad din. Yung guide, may bayad din. Kaya kahit malakas sila kumita, Kunti na lang man. nasisira. Maituturing isang bukas na lihim sa lugar na nagbabayad ang mga nanlilimos na bulag ng 150 pesos sa mga umaakay o umaalalay sa kanilang panlilimos sa lansangan. Hindi pa rin malinaw kung ang mga umaalalay na kanilang binabayaran ay mga kamag-anak o ibang tao. Sentro ng aming surveillance ang isang alalay o handler na nanlilimos sa Ortigas Avenue sa Pasig. Hindi inaalis ng aming undercover ang kanilang mga mata sa isang handler na nakatambay at nakasilong lang sa lilim.
habang ang kanyang binabantayan nabibilad sa init ng araw sa may Center Island sa Ortigas Avenue habang nanglilimos. Sa hindi inaasahang pangyayari, tila nagkaroon ng tamang hinala ang handler ng aming bulag na subject na nanlilimos na lola. Lumapit sa pwesto ng aming bitag undercover sa lugar. Nakiramdam at lakas loob na tinanong ang dalawa naming undercover. Naghahanap lang kami, yung parang nalabas sa TV, yung parang naghahanap lang na matutulungan, pero pinipili namin yung talagang matutulungan. Nagka-interes siya nang malaman niya na may hinahanap kami kuno na reregalohang bulag sa lugar ngayong Pasko. Kunwari inaantay namin ang binabantayan naming bulag sa lugar kung ito'y darating. Dito, nagpakilala na ang aming subject na handler bilang isang manugang ng bulag na kanyang binabantayan. Manugang, bulag. Nanay ko yun. Nanay ng asawa ko. Sa akin naman, hindi ko naman sana ipupush na pumunta siya rito. Siyempre, baka mga disgrasya, di ba? Hindi natin alam yung disgrasya. Kaso siyempre, bukod yun sa trabaho ko, siyempre sa pamilya ko, saka yung pera niyan dapat sa sariling kanya. Meron siyang gusto na, kung ano yung gusto niyang bilhin. Siyempre, kapos din kami, di ba? Kasi para sa pamilya ko, paano kung wala na akong may bibigay sa kanya may akapot na pera, may gusto siyang bilhin. Makalipas ang ilang minutong pakikipag-usap sa mga undercover, kinuha niya ang bulag na lola upang isilong muna at pagpahingahin. Maswerteng nagkaroon ng pagkakataon ng aming undercover na ma-profile ang bulag na lolang namamalimos. Subalit tila irritable, dala na rin siguro ng maalinsangang panahon. Nakisilong sila sa lugar na tinatambayan ng dalawa naming undercover. Nang tanungin namin kung may tulong na natatanggap si Lola sa gobyerno sa pamamagitan ng Pasig City Social Welfare and Development. Marami nang mapagkunwari na nakakaawa, gusto tumulong. Ay Diyos ko, sa bunganga lang yun, sa publicity lang yan. Hindi totoo yan, hindi ko yung pinaniniwalaan. Mas lalo siyang naging irritable nang paulit-ulit siyang tanungin ng aming undercover. Tagalog po tayo, di po ba? Hindi maganda para sa lungsod ng Pasig ang kanyang mga sinasabi. WD. Ay DSWD po kung minsan nga, nakita nyo naman, hindi naman tayo pare-pareho siguro inosente, di ba? Yung ibibigay na nga lang iniipit pa eh. Napagalaman namin kay Lola na hindi pa siya nababayaran sa 10 araw na trabaho sa ilalim ng Cash for Work program sa lokal na pamahalaan ng Pasig. Nagpakas for work sila, 10 days daw. Tapos nung linggo. O di, kailan pa po namin makakain yun? Eh hanggang ngayon wala pa rin sahod. Walang pakundangan, inilabas ni Lola ang kanyang hinaing partikular sa Pasig City Social Welfare and Development. Ay kung umasa lang kami dyan sa tulong-tulong na sinasabi niyo tulong-tulong, baka hindi na kami umabot ng ganitong edad. Dudas na kami. Lumalabas na hindi daw nakakarating sa kanila ang tulong pinansyal para sa mga taong may kapansanan tulad niya. At wala ring katiyakan kung siya'y kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Yung mga nakaupong masarap ang buhay, walang bawal. Sila yung malalaki ang nakukukit, kami kakarampot lang ang napakikinabang. Yung tulong na yan, hanggang ngayon wala pa. Dagdag dito, may sinusuportahan siyang 3 anak na may mga asawa, walang permanenteng hanap buhay. Kabilang dito ang kasama niyang manugang na alalay. Ngayon yung
isa po, pending, ilang buwan na. O yung isa po, pa-extra lang. Kung mayroon, okay. Kung wala, di nga. Kinabukasan, tinungo ng bitag ang Pasig City Hall. Ito'y upang alamin kung totoong hindi nababayaran ng 10 araw na trinabaho ng bulag na lola sa ilalim ng Cash for Work program ng lokal ng pamahalaan ng Pasig. Wala pa kaming kaso na hindi ibinigay. Bago po yan magsimula, na-prepare na yung payroll. At saka may pondo na. Kaya right after ng kanilang pagtatrabaho, i-check lang po yan. Siguro 1 to 2 days, bigay na po yung sweldo. Ipinagmalaki ng Pasig CSWD ang programa nila para sa may mga kapangsanang bulag. Meron pong pinansya na natatanggap po yan at saka po doon sa livelihood nila na ipinagkaloob at saka po yung opportunity na sila'y mabigyan ng lugar para sa paghahanap buhay nila at yung kanilang medical assistance. So maaari pong yung kanilang cash for work ay nagmamasahe sila, tumutugtog sila o kung ano man ang pwede nilang gawin sa community. At nang tanungin namin kung nakikita o napapansin nila ang mga nagkalat na mga bulag na namamalimos sa Ortigas Avenue sa loob ng Financial District ng Pasig City. Amin pong pinagtutuunan yan ng pansin. Regular naman daw ang ginagawa ng pag-rescue sa mga bulag na namamalimos sa Ortigas Avenue. Subalit, aminado silang pabalik-balik sa lugar ang mga namamalimos. Regular ang rescue operation. Meron po kaming vehicle, meron po kaming mga tao na naka-assign dyan at talagang pinatututukan po ng ating pong mayor yung mga may kapansanan kasi talagang vulnerable po ang street o ang kalye sa kanila. Ngayon po, nire-rescue po yan. Hindi po hinuhuli. Pinaunlakan ng bitag, samahan sila sa kanilang pinagmamalaking kumakantang mga bulag sa palengke ng Pasig upang maipakita sa amin. Sunod na ipinakita mga bulag na nagmamasahe sa ilalim ng program ng Pasig CSWD. Subalit, nang inanyayahan sila ng bitag na sumama upang makita namin ang mga nagkalat na namamalimos na bulag sa lugar, agad tinawagan ng kanilang hepe. Ang sagot, sa susunod na araw na lang daw, wala silang sasakyan, walang pulis na makakasama at wala silang mga taong madadala. Wala akong sasakyan eh. Yan sa baba, i-text ko kayo. Wala, yung naglakad nga lang yung amo ko papunta rin sa venue ng meeting eh. Sasakyan namin. Hindi pwede pa na kasi syempre sasakyan namin. Binalikan ng Bitag Investigative Team ang Ortigas Avenue. Ito'y upang may sagawang lantarang pag-iimbestiga at pakikipag-usap sa mga nagkalat na bulag na namamalimos sa lansangan. Pagdating sa area, walang pag-alinlangan ang mga namamalimos na sundan namin sila habang kumukuha kami ng video. Iisa ang kanilang sinasabi, taliwas sa sinabi ng Pasig Social Welfare and Development o CSWD, hinggil sa tulong ng mga bulag tulad nila. Iwan ko sa kanila, wala silang binibigay. Nanay, ang sabi po nila, nagbibigay raw sila sa inyo kapag Pasko ng... Ay, alam ng Diyos, sir, walang binibigay. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Kami, nagtotoo yung sinasabi namin, wala. Cash for work, nanay, totoo? Wala pang sweldo po, wala pang binibigay.
Dismayadong nagbanta ang babaeng ito na pupunta siya sa DSWD NCR upang ireklamo ang pamamalakad sa mga bagal na pag-release ng bayad sa mga nagtrabahong bulag sa ilalim ng Cash for Work program. Kahit pumunta kami doon na magpapakaawa, wala din, walang nangyayari. Dito kami na lang sa highway nabubuhay. Sabi nila kahapon ang sweldo. Ngayon, wala pa. Hintayin pa namin daw ng fairness. Kung wala pa, pupunta kami sa NCR. Maglalari kami. Ang isang to, hindi raw kasama sa programa ng Cash for Work ang mga matatandang bulag na kapareho niya. Dahil ang mga batang bulag lang daw ang mga binibigyan. So sa Pasig naman, merong trabaho roon na masahe. Hindi naman kami kayang i-accommodate na lahat. Sapagkat ang tinatanggap nila ay yung mga bata. Katulad naming may edad na, hindi nila tinatanggap. Lumipas ang ilang araw matapos ang aming pagbisita sa Pasig Social Welfare and Development sa Pasig City Hall. 15 ng Oktubre, Huwebes, mula hapon hanggang gabi. Minanmananambitag ang lugar. Patuloy ang pamamalimos ng mga bulag sa Ortigas Avenue, Pasig. Wala pa rin natatanggap na tawag ang bitag mula sa tanggapan ng Pasig Social Welfare and Development sa kanilang ipinangakong isasagawang rescue sa mga namamalimos sa lugar. Patuloy na nananatiling mga invisible people o mga taong hindi nakikita ang mga namamalimos sa Ortigas Avenue, Pasig. Patuloy, mananatiling kabahagi na lang sa regular na tanawin ng kanilang pamamalimos, hindi lang sa Ortigas, Pasig, maging sa iba pang mga lansangan sa Metro Manila.